sentro ng ating tunay na kaligayahan. Ang kaligayahan po na dulot ng ating Panginoon ay hindi katulad ng kaligayahan na ibinibigay ng sanlibutan. Ang binibigay ng sanlibutan ay pangsamantala po lamang. Pero hindi tulad ng binibigay ng ating Panginoon at ito'y pangwalang hanggan. Alright, at ito po yung unang linggo ng buwan ng Marso. Amen? At ang susunod na rito ay April na po. At don't forget, yung ating pong family camp at yung ating pong ika-30 po isang anibersaryo ay sa buwan na po ng April. Kaya ito po yung ating magandaan, ating pong ipanalangin, at ating pong suportahan. Alright, now, inyo po buksan yung Bible sa book of Revelation chapter 9. The book of Revelation chapter 9, aklat ng Apokalipsis, kapitulo siyam. Revelation chapter 9. Babasahin ko po dito at susundan niyo po ako
No, mula talatang 1 hanggang 9. Revelation chapter 9, verse 1 to 9. At maligayang kaarawan kay Sister Arlene. No? So, binigdiwan ang kanyang kaarawan ngayong araw na ito. At ito pong buwan ng Marso ay meron din tayong wedding. No? 10 ang ating kakasal. Sa munisipyo. Hindi po. Oh yes, so Marso po ay meron tayong mga wedding. At April meron din naman. Sino pa ang gusto mag-asawa? Revelation chapter 9. At ating babasahin ko po, verse number 1 to number 9. Na si Brother Justin naman ay ipapakita po sa inyo sa screen. Kung hindi pong bakit sa Tagalog ay nandiyan po sa ating screen. Alright, so din po ako. Okay, verse number 1. And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth, and to him was given the key of the bottomless pit. Ito po'y kaganapan na during the Great Tribulation period. Sa kalagitnaan ng taon ng matinding kapigatian, no, ito po'y magaganap. Now, listen ka pa rin, ang Great Tribulation ay mag-uumpisa pagkatapos ng rapture. Alright? Pagkatapos ng rapture, na makuha ng lahat ng Panginoong Kristo, lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap, ang Great Tribulation ay agad papasok. Alibig-big At sa gitna ng Great Tribulation ay magaganap po ito sa chapter 9. Nasa verse number 1, no, matapos hihipan ng ikalimang anghel, no, yung trumpeta, sabi ni John, ay nakita ko ang isang bituin, ito po yan, na nahulog mula sa langit at bumaksak sa lupa. Nakalimutan po yan? Now, listen po rin, hindi po ito actually star. Alright? Sapagkat sa kanya ibinigay yung susi ng bottomless pit. Are you with me? So, ang ibig sabihin, itong star na yun, walang iba po ito po yung angel. Are you with me? Angel. Okay? And possible, ito po yung si Satanas. Okay? Alright. Ibinigay sa kanya yung susi ng bottomless pit, and sa verse number 2, he opened the bottomless pit. Kaya mo yun? At mula doon sa balong walang ilalim, sabi ni John di ba, there arose a smoke out of the pit. Okay? Nagaya ng usok ng isang malaking pugon at nagdilim ang araw at ang himpapawid dahil sa usok ng hukay. Alright? Now, anong usok ito? Na hindi rin ito literal na usok. Ang ibig sabihin, sa kapal nung lumabas mula sa bottomless, bigay nagdilim ang buong langit. Nakati po yan? And verse number 3, and there came out of the smoke what? Locusts upon the earth. And unto them was given power as the scorpions of the earth have power. Now, nasaan yung bottomless pit? Anong location ng bottomless pit? Alright, sa Bible ko, meron akong lagay, bottomless pit location in the center of the earth. You follow me? Bottomless. In the center of what? The earth. At mula doon, ay lumabas itong napakadaming makapal na usok na smoke locust upon the earth. No? Alright, meron silang power. Now, anong opposite ito? The Bible, sa Bible, isip ka balik na,
Okay, the locust, babalang, it also pictures what? Destruction. Ha? Destruction. No, ang ibig sabihin, itong mga lumos ito, at ang dala is what? Destruction upon the earth. Alright? Now, notice verse number 4. No, makikita nyo, hindi ito talaga balang. Sapagat hindi sila kumakain ng halaman o anumang dahon. Nakatiyo po? Ikinumpara lamang sila sa balang o loko sapagat napakarami nila. Nakikinig ka sa akin? Napakarami nila. Alright? And verse number 4, and it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, either any green thing, neither any tree, but only, but only what? Those men which have not the seal of God. In our title, the seal of God. Alright? The seal of God. In their what? Foreheads. Alright? Now, in verse number 5, and to them, itong mga parang, itong napakadami nito ng parang locust, that it was given that they should not kill, but that they should be tormented 5 months. And their torment was as the torment of a scorpion when he strike a man. You see? Now, sino lamang ang kanilang lulusubin at kahirapan? Again, yung mga tao na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Any isa? Now, I believe, sa panahon ng Great Tribulation, meron pa rin maliligtas. Maliwanag naman sa akin, di ba? But ulitin ko, napakahirap na. Follow me? Amen? At ang maliligtas lamang, listen carefully, ang maliligtas lamang during the Great Tribulation ay yung mga taong hindi nagkaroon ng pagkakataon na mapakinggan ng gospel. Pero lahat ng tao sa panahon natin ito ngayon na hindi naligtas, bagamat nakapakinig ng gagising, wala nang pag-asang maligtas. Sapagat tinanggihan nila yung truth, tatanggapin nila lahat yung kasinungalingan paglabas ng Antichrist. Yung paano nyo siya? Alright, now I believe personally, itong AI ay isang preparasyon ng lahat. Alright? Now, alright, now, ngayon, ano yung lumabas sa bottomless pit? Okay, sino yun? Alright, ito yung mga demons. Sindami ng locus. Nagwanag ba? Amen? Remember, na tinuturo ko sa inyo, nung mag-rebelde si Lucifer, maraming angel ang sumama sa kanya. Hindi ba? Amen? Maraming angel sumama sa kanya. Ito yung mga naging demons. Alright? At ang karamihan sa kanila ay hindi ipinahintulot ng Diyos na makalaya. Karamihan sa kanila ay ikinulong ng Panginoon doon sa bottomless pit. Are you with me? Nang may idea kayo, lang, bakit yung iba hindi ipinahintulot ng Diyos na makalaya, kundi ikinulong niya sa bottomless pit? May idea kayo? Dito lang niya pinalaya sa Great Division. Bakit? Sobrang sama. Naman ba ako? Sobrang sama. Alright? Pero palalagpasin ng Lord, sa pagitan ni Satan during the Great Tribulation period. Alright? At kanilang papahirapan lahat ng taong walang tatak ng Diyos sa kanilang mga loob. Nagtuloy natin. Actually, hindi ko ang aking lesson. Hindi ko rin ako rito. Pero sa pagkabinaan natin, gusto ko maging klaro kahit papaano po sa inyo. Now, what is verse number 5? And to them it was given that they should not kill, but that they should be tormented 5 months. And their torment was as what? The torment of a scorpion when he striketh a man.
Ha? Okay? Ang kanilang hirap ay tulad ng hirap kapag nakakagat ng alakdan ang isang tao. Verse number 6, tingnan niyo po. Okay, kung paanong hirap ang dadanasin ng mga tao na nangangagat nitong parang scorpio na ito. And in those days, at sa mga araw na yon, ay hahanapin ng mga tao ang kamatayan. At sa anumang paraan, hindi nila masusupungan. Okay? Magnanasa silang mamatay na sana. Okay? Pero tatakas sa kanila. Ito ba yun? Sa hirap na dadanas nila, no? Ibig na sana nila mamatay, pero hindi sila mamatay-matay. Nakatayin po yan? Amen? Now, verse number 7. Sabi ko sa inyo kanina, hindi ito talaga locus, no? Ikinumpara lang sa locus sapagkat napakadami. No? And the shapes of the locus is what? Gaano kalaki? Same lalaki ng kabayo. Paliwanag ba? Pero itong kabayo nito, hindi ito yung kabayo ng sa Nicaragua na nakikita ninyo. Ito yung mga kabayong ginagamit sa digmaan, malalaki ito. Are you with me? Now, ikinumpara sila sa horses for what? Horses, the pig shows they are what? Wild, because they are warlike character. Alright? Prepared unto battle, and on their heads were as it were crowns like gold. Nakati po yan? Okay, pero sundan niyo ko. Okay, crown speaks of what? It depicts what? Conquerors. Okay? Okay, conquerors. And their faces at ang kanilang mukha ay parang what? Mukha ng tao. Kita mo yun? Okay, nakikita mo? Okay, human faces shows intelligence. Pero silang talino. Alright? Number 8. Itong mga locus nito ay meron silang what? Hair as what? Hair of what? Lakas ka? Women. Okay? Now, it speaks of what? Seductive and attractive. Alright? And then ano? At ang kanilang mga pinigaya ng sa mga leyon. Nagpapahayag po ito ng what? Destruction and hurtful. And notice verse number 9. And they had what? Kanakas nga? Breastplate of iron. Okay. It speaks of what? They are indestructible. Hindi mo sila kayang patayin. Walang makakalupig sa kanila. Hindi sila kayang patayin kahit ng kanyon o ng baril. They are what? They are demons. Alright? Na makakalaya during the Great Tribulation. Alright? Now, balikan niyo po yung verse number 4. Now, sino lamang ang kanilang papahirapan? Only those, lakas niyo po, those men which have not what? The seal of God. Alright? Yan is the seal of God in their forehead. No? Okay? Of those who were saved in the tribulation is very critical. Very critical. Okay? At sa ating panahon ito ngayon, ito po'y mahalaga ding maunawaan natin. Ano ba ang kahulugan nito sa ating buhay sa kasalukuyan? Are you with me? In the book of Ephesians chapter 4 verse number 30, the Bible says, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are what? Ye are sealed unto the day of redemption. Lahat ng saved during the Great Tribulation ay mayroong seal of God. At lahat din ng ligtas sa panahon natin ito ngayon ay mayroong din what? Seal of God. Nakatinig po yan? Nakatinig po yan? Ano sabi ng Bible? Grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are what? Sealed unto the day of redemption. Alright? Again, Christian, when you God say, nung maligtas ka, nung maligtas tayo, ang banal na Espiritu ay siyang tumatak sa atin. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Tayong lahat ay mayroong tatak ng Diyos. Sapagat tayo what? Inaharan ng banal na
espiritu, tulad din ng mga tao sa Great Tribulation. In the book of Ephesians chapter 1 and verse number 13. Ephesians 1:13, ang sabi ng Biblia, nung marinig ninyo ang aral ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan mula na kayo'y magsisampalataya, kayo ay tinatakan ng Espiritu na ipinangako. And may siya, kailan dumating o tumahang sa atin ng Holy Spirit? Kailan? Nung tayo ay what? Lakas nga, nung ating marinigan what? Gospel of salvation. Nung ating tanggapin si Kristong tagapagligtas, tayo ay tinatakan o tinahanan ng Espiritu na ipinangako. Now, this seal was given by God sa ating buhay. No? Yes, at ito ay maraming mga kahulugan sa buhay natin. At yun ang ibig ko ating pag-usapan ngayon, ano ang kahulugan nito sa ating buhay? Ano ang kahulugan ng seal of God sa buhay natin sa ngayon? Nagtayo po tayo lahat. Tayo po yung pinagalaman. Dahil ng Diyos, sabi naman, salamat sa iyo sa umaga. Panginoon, kami po yung papatnubayan sa mahalaga po namin po pag-uusapan. Ako may gamitin mo lang sa iyong ikaluluwalhati, sa iyong at sa iyong ibig gawin sa buhay ng bawat isa na narito po ngayong umaga. Lord, guide me din, Lord. Bigyan mo ko ng lakas na Panginoon, lubos kong kailangan. Sa pangalan po ng aking Panginoong Jesus. Amen. The seal of God. Now, ano ang kahulugan nito sa ating buhay? Number one, the seal of God means you belong to God. Alright? You belong to God. Alright? In Ephesians chapter 1 and verse number 13, yung aking binasa kanina, ano po, sa Biblia, nung inyong marinig ang ebanghelyo ng kaligtasan, mula na kayo'y magsisampalataya, kayo'y tinatakan ng Espiritu na ipinangako. Alright? Kasi kaya, the seal of God is what you belong to God. Okay? Okay? Wala nang ibang nagmamay-ari sa iyo. Ang Diyos lamang ang siyang may-ari sa iyo. Maliwanag ba? Hindi ka na rin sa iyong sarili. Nakikinig ka sa akin? Hindi ka na rin sa iyong sarili. Alright? Sabi ng Biblia, ye are bought with a price. Ikaw ay binili sa halaga. Tinubos. Alright? Kaya naisip, you are bought with a price, therefore be not ye the servant of God. Yes, you belong to God. Ikaw ay sa Diyos. Alright? Kaya nga, the seal of God give us what make us different. Kaya nga, naging kakaiba tayo. No, sa panahon ng Great Trib, malaki yung different, malaki pagkakaiba. Okay? Yung walang tatak ng Diyos, pinahirapan ng mga demons. Yung merong tatak, hindi dadala. Naliwanag ba? Naliwanag ba? Kaya the seal of God is also what make us different from the rest of the world. Alright? Iba ka na. Iba ka sa kanila. Sapagat may Diyos na siya nagmamay-ari sa iyo. Huwag mo kalimutan niyo. Anong man ang maganap, saan ka man makakalit, huwag mo kalimutan. Hindi ka na sa iyong sarili. Because you are bought with a price. Diyos ang siyang may-ari sa iyo. This is 1 verse 13 to number 14. Thank you po. Alright, nandiyan kayo? Nabalikan niyo po yung 13, verse number 13. Tayo na, in whom also, in whom ye also trusted, after that you heard the word of truth. Kaya, the gospel in truth, the gospel of your salvation. Okay? Alright. In whom also, after you have believed, and you were sealed with what? The Holy Spirit. Promise. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Maliwanag ba? Oh, okay. That Holy Spirit of
which is what? The earnest of our inheritance. Ito niyo po? Yung Espiritu na tumatak sa'yo, no? Alright? Ito yung earnest of your what? Inheritance. Now listen to it. The word earnest means deposit. Anong ibig sabihin ng earnest? Deposit or what? Down payment. Maliwanag ba? Ulit ito, okay? Nung tinanggap mo si Kristong tagapagligtas at naligtas ka na, ang Espiritu ng Diyos is what? Tumatak sa'yo. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Meron kang seal of God. Ano yung seal of God sa'yo? Lakas. Ano yung seal of God? Para the Holy Spirit na tumahan sa ating puso. Maliwanag ba? Na siyang earnest of our what? Salvation. Ano yung ibig sabihin ng earnest? Deposito or what? Down payment. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Kaya anuman na maganap, kukunin ka ng Diyos. Because you belong to God. May deposito ang Diyos sa'yo. Okay. So the sin of God means what? You belong to God. Alright? Kanya ka. No, kaya tinawag kayong peculiar. Sapagat kakaiba ang nagmamayari sa atin. Sino? Ang Diyos. Alright? You see, the sin of God in your life is a reminder that you are God's child. Kaya so you should live like a child of God. You belong to God. Okay? You must never forget that. Sapagat ikaw ay sa Kanya, so dapat lamang mamuhay ka na ikaw ay para talaga sa Kanya. Yan ang isa. Pangalawang bagay. No? Ephesians 4 and number 30. The seal of God means your salvation is secure. Your salvation is secure. Alright? Ang iyong kaligtasan ay what? Tiyak. No? Tiyak po ito. Sabat again, ang sabi ng Efeso 4:30, no? And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed until what? Until what? Until the day of redemption. Okay? Until the day of redemption. Alright? Ano yung redemption? Until the day that God takes you to heaven. Alright, pakilakas na? Huwag niyong bigatiin ang Espiritu ng Diyos na sa Kanya'y kayo ay tinatakan hanggang sa kaarawan ng what? Pagkatubos. Ano yun? Until the day that God takes you to heaven. Alright? Kaya nga yung nagtuturo na ang kaligtasan gaway, hindi mo matitiyak. No? At minsan sabi pa ngay, pwede pa rin mawala yung kaligtasan. Ito pa yung malaking kamangmangan. Maling puro yun eh. At hindi ko nais na makinig kayo doon. Alright? Sapagat ang pangako ng Joshua, no? Okay? Hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. No? Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Alright? Ano man ang maganap, ikaw ay sa Diyos. At hindi na mawawala ang lahat. Again, I'm talking about genuinely saved, ha? Hindi yung sa pangat na bautismo ang kala o member ka na ng baptism, hindi po yun. Ito yung tunay pong ligtas, yung tunay pong tumanggap kay Kristo, kailanman hindi na sila mapapahanga. Sapagkat ang pangako ni Yeshua hanggang sa kaalawan ng pagkatubos. Anong pagkatubos? Until God takes you to heaven. Pangalawa, alright, we are saved until our redemption day. We are saved until our redemption day. Ano yun? That day is when the raptures, no? When He raptures the believers to heaven. Right? Hanggang kunin ka ng Panginoon, sa magitan ng what? Rapture. Rapture. Kaya nga, anong kahulugan ng seal of God? Ano number one? You belong to God.
Okay, hindi ka na sa iyong sarili at hindi ka rin dapat na maging alipin ng tao. Naliwanag ba? Anong sabihin nun? Anong sabihin nun? Okay? No, minsan kasi maraming Christian, may mga nagsabing DRC pero alipin pa rin ng tao. Hindi makawala sa bisyong itinuro ng tao. Alam niyo ibig sabihin? Ang iba, hindi makapag-church dahil sa takot sa tao. Ang ginig sa akin, ang iba hindi makapag-church sapagkat tao ang magdidikta kung kailan ka sasamba at hindi ka sasamba. Hindi ganoon. Pag mo kalimutan, you belong to God. Ikaw ay sa Diyos. Alright? Ikaw ay kanyang pag-aari. Ano yung pangalawa? Nakahulog ka ng silab God. Your what? Lakas po, your salvation is what? Secure. Hindi, meron kang kaligtasan, hindi na mawawala. Alright? Until the day of redemption. Kaya sabi ko sa inyo, minsan ay iniwala ko, kahit pa ang mangyari, pagdating ng Lord, ikaw ay alabog na, nakabaong ka na, alabog ka na lang. I really believe, ang Spirit to Diyos nasa iyo pa rin. Sapagkat ang pangalasmat, until the day of what? Redemption. Okay, meron tayong redeemed soul. Ito yung ating body, nagkakasakit pa rin. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Amen? Pero time will come, magkakaroon tayo ng total soul and body redemption. Amen? Yung ating katawang tumatanda, nagkakasakit, nabubulok, bibihis sa katawang wala ng karamdaman, walang hindi na nagkakasal at hindi na namamatay at hindi na tumatanda. Okay? Same until the day of redemption. Alright? Kaya nga, ano lamang ang tanging paraan upang tayo maligtas at pumasok doon sa great tribulation na yun. Ano paraan? Repent and believe the gospel of the Lord Jesus Christ. Kapag ka, walang ibang paraan upang tayo pumasok sa araw ng paghuhukom o paghatol, kundi ang manampalataya siya sa ating Panginoong Jesucristo. Okay, kaya ngayong umaga, kung wala kang pagkatiyak ng pagtungo ng langit, hindi ka pasitiyak kapag namalagay sa heaven o punta, manampalataya ka sa Panginoong Jesucristo. Walang ibang paraan. Walang ibang paraan upang huwag kang pumasok sa Judgment Day, kundi si Kristo namatay at muling nabuhay. Tanggapin mo ng tagapagligtas. Pangatlong bagay. Okay, anong ibig sabihin? Okay, anong pinapahulugan ng silog ka? O una, you belong to God. Pangalawa, your salvation is secure. Pangatlong bagay, 2 Corinthians 5:17. The sin of God means you are changed. You are changed. Ikaw ay binago na. In 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Alright? Okay. Naging bago tayong nilalang sapagkat ang Espiritu ng Diyos nanahan sa atin. Alright? Okay, tayo ay new creature sapagkat dati yung ating Espiritu ay patay. Ngayon ay buhay na. Okay, new creature. Okay, new creature. Sapagkat yung ay sa Diyos na. Okay, ngayon. Now, the changed life is you are to live life you belongs to God. Pag sinabing you are changed, ano sabihin? Pakalakas, the changed life is what? You are what? You are to live life you belong to God. Okay? Kaya kita mo, meron ka ng desire. Diba? Meron ka ng pagdadasa na basahin ang salita ng Diyos. Ang isa, ano pa? Naunawa mo yung salita ng Diyos. Dati hindi mo naunawa mo na. Diba? Meron kang desire na kapag ka-araw ng linggo, bumabangon ka ng mga aga, naghahanda ka para mag-church. Diba? Bakit? Anong dahilan? Because of what? The seal of God nasa iyo na. Alright? Meron ka ng tatak ng Diyos. Alright? Okay, ano pa?
Meron ka ngayong testimony. Nag-iingat ka sa iyong sarili para huwag kang mapulaan. Di ba? O bakit? Because you are what? You are changed. Ibig mo lang mabuhay na natulad sa buhay ng isang taong kabilang na sa tao ng Diyos. Alright? You belongs to God. Huh? So the seal of God in your life should cause you to want to be like the God. Like the God who has secured your salvation until the day of redemption. Pangapat na bagay, Psalms chapter 4 and verse number 3. Psalms chapter 4 and verse number 3. Alright, nandiyan na po kayo? 14? Tayo po na, sabay-sabay. Okay, basahin natin po sa Tagalog. Ngunit, talastasin ninyo na ibinukod ng Panginoon sa ganang kanyang sarili ang banal. Nanggatiin po? Sino yung banal na tinutukoy? Lahat ng tumanggap kay Kristo Jesus. Nakikinig ka sa akin? Sila na mayroong tatak ng Diyos. Sila ka. Maliwanag ba? Anong sabi ng Bible? Tungkol sa banal, anong ginawa ng Diyos? Ibinukod ka ng Panginoon. Para kanino ka binukod? Para kanino? Para kanino? Para kanino? Para sa Kanya. Maliwanag ba? Alright? And then what? Anong pangako niya? Didinggin ng Panginoon pagka ako'y tumatawag sa Kanya. Now, ika-4. The seal of God means you are set apart for God. Now, huwag daw po itong kakalimutan. Alright? Ano yung ika-4? Nakahulugan ng tatak ng Diyos. Pakilakas niya, you are what? You are what? Set apart. Para kanino? For God. Okay? Ikaw ay ibinukod niya na para sa Kanya. Alright? At may pangako siya, nagdidinggin ka niya pag tumatawag ka sa Kanya. Bakit? Because you belong to God. And it is amen? And because your salvation is secure. Ano ba? You are changed. Ikaw ay Kanya na eh. Okay, at ikaw pati siya, ibinukod ka niya para sa Kanya. At mapapaalala ko lang, noong panahon ng Israel, na siyang lumalarawan sa mga God's people, ay nasa Egypt. At ang Diyos ay nagpadala ng mga salot sa Egypt. Isa po sa salot na ipinaraiwa, nagkaroon ng matinding ng kadiliman sa Egypt na nasa salat. Sa buong Ehipto, napakadilim. Hindi makatayaw ang tao, hindi makapagluto, nakahiga lang sila, nakadapa sa mga napakadilim. Hindi umiilaw kahit anong sundin na ng kanilang gasal, hindi umiilaw. Okay, sobrang dilim. Kung ilang araw, napakadilim. Ito po yung judgment ng Diyos. Pero, may bayan sa Egypt na tinatawag na Goshen. Doon lamang may ilaw. Yun lang ang maliwanag. Doon lang walang mga palaka, walang mga kuto, walang mga bala. Anong dahilan? Sapagkat ang nasa Goshen ay mga tao ng Diyos. Nakikinig kayo? Mga tao ng Diyos, ibinukod ng Diyos para sa Kanya. Nakikinig sa huwag nyo makalimutan. The seal of God na ibinigay sa atin is what make us different from the rest of the world. Alright? Yes. At dahil ito nais ng Lord, mabuhay ka na para sa Kanya, hindi para sa sanlibutan. Amen? Mabuhay ka na ang goal mo is what? To please God, hindi ang mga tao sa iyong paligid. Mabuhay ka na yung influence, ang nagko-control sa iyo is what? God, the Holy Spirit, hindi ang sanlibutan.
Ayan isa? Ang Diyos ang magiging influence mo, hindi ang tao sa iyong paligid. Alright? So the sin of God means you are set apart for God. In 2 Timothy 2 and 21, God sent you to let the people know that you belong to Him. Alright? Okay? And He set your life apart for His glory and honor. Ibinukod Kanya para sa Kanyang karangalan at para sa Kanyang kaluwalhatian. No? Meron siyang purpose sa iyong buhay. Tingnan po, 2 Timothy 2 and 21. Okay, nandiyan kayo? 2 Timothy 2 and verse number 21. Tayo po lahat. Ready? If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Sa Bible ko, ginuhitan ko yung sila ng sanctified. Nakatay mo yan? Nakatay mo yan? Sanctified and meet for the master. Si Kristo yun eh. Use. Now, the word sanctified means set apart. Set apart. Ikaw na tumanggap sa Kanya, ibinukod ka na niya, inihiwalay ka niya para sa Kanya. Para magamit ka ng master mo si Kristo, prepared unto every good work. Alright? Kaya the sin of God means you are set apart for God. You are set apart for God. No? Kaya nga sabi ko nga, no? Yung ginagawa natin para sa Panginoon, no? Maliit na bagay na kung ituturing. Yan sa ginawa ng Diyos sa atin. Na ibinukod niya tayo para po sa Kanya. Ano man ang maganda, walang ligtas na papasok sa Great Tribulation. Alright? Ano man ang maganda, pag dumating ating Panginoon, walang isa mang save ang may iwan. Because you are what? You are what? Set apart for God. Amen? At ang seal of God nasa iyo. At ito'y nangangulugan na ikaw ay pag-aari ng Diyos. Ang kaligtasan mo ay what? Tiyak, hindi na mawawala. Okay, sa pag meron kang tatak ng Diyos. Yan ang Diyos yan. Meron kang tatak ng Diyos. Sa Batangas, merong lugar doon na marami palang rancho doon. Isang rancho, ang baka, 500, 1,000. Pero siyempre, meron pa rin rancho doon sa kabilang ibang. Pero minsan nakakawala yung mga baka nila, pero alam nila kung baka nila o hindi nila baka. Kasi yung baka ni Mr. Juancho Gonzales, meron JG. Nakon niyo pa ako? Merong sin. Alam niyo yung sin? May tatak sa pet. Juancho Gonzales, JC, di ba? Yung kabila naman, yung kabila naman ay Joel Villanueva. JD naman ang kanya. Tama? Tama ba? Kaya hindi pwede ang kinili Juancho Gonzales yung kay JB kasi JB ito. Alam mo kung nakita mo, kay Juancho ito kasi may tatak. Nakikinig sa akin? Kanya ito. Hindi ito pwede ang kiniliba. Okay. Alam niyo sabihin? Ikaw din. Hindi ka pwedeng ang kinig isang tanan. Sapagat meron kang sin of God. Walang iba kundi ang Holy Spirit na siyang tumahanang sa'yo nung tanggapin mo si Kristo. Amen? Amen? Kasi kaya ngayong umaga, ang tanong ko lang, ikaw ba may tatak na ng Diyos? Tiyak mo, totoo kayang tinanggap mo talaga si Kristo ng tagapagligtas? Huwag sanang sumunod ka lang sa nagturo sa'yo para matigil na ang lahat. Huwag sana. Sana totoo mo tinanggap si Kristo.
Amen? Kaya kapag hindi ka pasigurado, wala ka pang katiyakan pag naman kailangan ang punta mo, at hindi ka pasigurado na pag nag-rapture, kasama kang kukunin, tiyakan mo na ngayong umaga. Siguraduhin mo na talagang totoo mo siyang tinanggap ng tagapagligtas bago maging huli ang lahat. Ulitin ko, we do not believe sa tinatawag na partial judgment or partial rapture. Walang ganyan sa Bible. Okay? The moment na si Kristo yung dumating, ang sabi ng Bible, in a moment, in the twinkling of an eye, okay, at the last trump, okay, tayong lahat ay babaguhin. Kukunin lahat ni Kristo, lahat ng sa Kanya ay nanatid. Okay, but don't forget, meron siyang kukunin, meron siyang iiwan. Okay, lahat ng saved na meron sin of God, kukunin niya. Alright? Tiyakin mo ikiligtas. Ngayon, tayo na mayroong sin of God. Don't forget, ang muli ko ibibigay ito. The sin of God means you are empowered. Pakalakas na? Ano yung panghuling kahulugan? Na ibig Diyos maunawaan mo? You are what? You are empowered. Ikaw ay binigyan ng Diyos na what? Kapangyarihan. Okay? Binigyan ka rin ng kapangyarihan. Okay? Alright. Power for what? To do the works of God. Power for what? To do the works of God. Alright? Okay? You are empowered. Okay? To do God's great and mighty works. Okay? Kaya nga, pag tinawag ka ng Panginoon sa kanyang gawain, huwag mo sabihin hindi mo makakaya. Makakaya mo. Because you are what? You are empowered. Okay? May mga tukso, may mga pagsubok ang pinagdadaanan, no? Na baka akala mo, makakalagpas pa kaya ako? Makakatawid pa kaya ako? Mabubuhay pa kaya ako? Mabubuhay ka pa. Makakalagpas ka pa. Because you are what? You are what? You are empowered. Amen? Because the seal of God is what? Is in you. May tataka ng Diyos. Alright? Ang Holy Spirit ay what? Tumatahan sa iyo. In the book of Colossians chapter 1 and verse number 29. Colossians 1 and 29. Colossians 1, 29. Tayo na po lahat. Whereunto I also labor, striving according to His working, which worketh in me mightily. Kaya sa tayo, worketh in me mightily. Now, ano yung tinutukoy ni Pablo na gumagawa sa kanya ng buong kapangyarihan? Yun po yung seal of God. Yun po yung Espiritu na tumahan sa kanya, tumatahan sa atin, na gumagawa sa atin mighty. Also, Philippians chapter 2 and verse number 13. Philippians chapter 2 and verse number 13. To 13. For it is God, which one? Worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Kita mo, ang Diyos ang siyang gumagawa sa iyo. Okay? Alright. Siya ang nagbibigay sa iyo ng pagnanasa. Siya rin ang gumagawa sa iyo upang magawa mo yung kaaya-aya sa kanyang paningin. Kaya ka siya, yes, the Son of God is you are empowered. Ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng kapangyarihan. Alright? Okay? Ang Sunday School, ang mga home Bible studies na yan, ang soul winning, itong church na ito, itong gawa nito, listen, hindi ito basta-basta. Ito po'y great and mighty works.
hindi mo ito kayang magampanan sa sarili mong lakas at sa iyong sariling kaisipan. Hindi. Sapagat ito po hindi gawain ng tao. Ito'y gawain ng Diyos. Kaya hindi yung giting ng tao, talino ng tao, lakas ng tao, ang siyang garantiya para magtagumpay. No! Ano na kailangan natin? The power of God. And thank God you shall. Doesn't God means what? You are what? You are what? Lakas, you are empowered. Amen? Yung ating kuha kanina, nakaka-bless, di ba? Yung mga nagsikal ka. Bakit naging blessing sa atin? Because of what? Because they are what? They are empowered. Yung mga nagturo ng Sunday school. O hindi ito sa sarili mong talino, naabot mo, hindi ka parang naging magpapala. So, pero nagiging pagpapala sila at nakakakain ka spiritually because they are what? They are what? They are what? They are what? They are empowered. Yung mga nagbibisita nito sa wedding, nakapagtuturo, nakapag-i-invite, bakit hindi sila nakatanggihan? Bakit pag nag-invite sila, sumasama ka, umuo ka? Bakit? Sapagkat sa pag-iimbito nila, Diyos ang gumagawa sa kanila. At nagagawa nila because they are what? Because they are what? Yes, binigyan sila ng Diyos ng kapangyarihan. The seal of God is you are empowered. Kailangan ito. At salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Lord, salamat. Sa umaging ito, kami iyong kinausap. Kami iyong tinuruan. Salamat din, Lord.